Kakapasok lang, grabe matindi to. Bato, Robin kumanta na. VP Sara ginulat. PBBM Marbel ng lumo. Si Marvel superhero. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay News PH at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Senator Bato, Senator Robin Hood, nananawagan na po ng mga volunteers para po protektahan ang ating VP Sara Duterte. Alam nyo, wrong moves na naman, no? Sino naman po ang nakaisip niyan? Alam natin, siguro, pwedeng naisip lang kusa ni Marbil Bayat. Pero sa tingin natin, meron pong behind pa, no? Kasi yung timing, sabi nga ni VP Sara, after ng kanyang resignation, yung sunod-sunod na banat niya, yun po yun, no? Yan po naging resulta. Pero yung reaction ba yan ni Marbil, yung ginawa nila, napaganda ba sa administrasyon? Kasi dapat, kung sino man po yung nag-iisip, hindi lang po makasakit sa mga Duterte. Dapat, iniisip nyo rin, ito ba'y ikagaganda ng administrasyong Pilipinas, ng administrasyong namumuno sa Pilipinas, no? Kasi lately, parang maka-atake na lang sa Duterte ang gusto, hindi na yung sa ginagawa po ninyo, sa totoo lang, lalo nyo lang pong pinasisikat si VP Sara, tignan po ninyo, hirap na hirap po kayo. Yun ang malaking pagkakamaling ginawa nila sa buong buhay nila. No, sa ginagawa nilang yan, lalo nilang pinapasikat nga naman si VP Sara at lalong pinapalapit nila sa taong bayan si VP Sara. Siyempre dito lumalabas na yung ginagawa kay VP Sara, siyempre parang sa pelikula, di ba? Yung naaapi ang bida. Mas lalong madami ang sumisimpatya at naaawa sa kanya sa nangyayari sa kanya. At ang karamihang nanonood ay nagagalit sa kontrabida. Di ba? Gaya ni David sa Batang Quiapo. Parang ganyan ngayon yung nangyayari sa inyo. Inis na inis ngayon sa inyo yung mga tao. At ngayon si VP Sara, parang siya si Tanggol. Di ba? Parang siya si Tanggol na laging inaapi, parang ganito ng mundo, 'di ba? Parang 'di ba? Lalo nyo kasing pinapalapit siya sa tao sa ginagawa nyo yan. Hindi yan nakakatulong para bumango ang pangalan ninyo. Para sabihin na ang mga Duterte masasama yan. Sino ang lumalabas na masama ngayon? Kayo, hindi sila. 'Di ba? Sa ginagawa ninyo. Ito yung sinasabi natin na sana nagtatrabaho na lang kayo para sa taong bayan. Maraming problema ang ating bansa ngayon na pwedeng resolbahin at pansinin, hindi lang sa mga Duterte. Hindi na dapat pinapansin kung ano man ang problema sa Duterte, kung tutuusin, dahil wala naman silang problema eh. 'Di ba? Kayo yung gumawa ng problema sa kanila. Hindi Duterte ang gumawa ng problema sa inyo. Diba? Ayos naman kasi yung samahan nun. Wala namang problema eh. Saan ba nagsimula? Oh, diba? Doon sa mga alitap-tap na naghahangad ng kapangyarihan. Sa mga alitap-tap na naghahangad ng mataas na pwesto. Diba? Alam kasi nila na ang isang Sara Duterte sa 2028 ay napakalakas ang laban. No, napakalakas ang laban. So, kung ako ay nangangarap na tumakbo bilang presidente sa 2028 at si VP Sara ang aking makakalaban, for sure maaari akong matalo. Pero hindi ako yun, sinampol ko lang. So, ano ang dapat kong gawin? Diba? Ano ang dapat kong gawin? Gusto kong maging presidente. Gusto ko tumakbo. Gusto kong manguha ko. So, joke lang. Ba't ako pumalakpak? Diba? Nandiyan si VP Sara, tinik sa lalamunan. Ang taas sa mga survey. Hindi. Kadikit ko to. Kadikit ko yung administrasyon. Kailangan talaga is makapwesto ako sa susunod.
So, yun ang nangyayari. May mga alitap-tap na gumagawa ng paraan para si BP Sara ay tagyakan palabas. Di ba? Sa 2028. Para hindi siya makatakbo. Kung tutuusin nga is napakaaga ng kanilang taktika. No? Karamihan sinasabi, aga-aga pa ng eleksyon. Ay, ang layo-layo pa ng eleksyon. Sa 2028 pa. Pero yung kung napapansin nyo ngayon, yung ginagawa nila kay VP Sara is alarmang-alarma sila. Lahat ng yan dahil sa posisyon. 'Di ba? Ngayon pa lang tinatrabaho na siya. Ngayon pa lang ganyan na yung ginagawa sa kanya. Kasi kung hindi sila natatakot sa isang Sara Duterte sa 2028, lalaban sila ng parehas diyan. Walang mangyayaring ganyan. Kasi napakaraming problema ng bansa, bakit puro Duterte lang ang napapansing problema? 'Di ba? Lagi na lang sila. Laging sila ang nakikita. Oh. Syempre, kikibo ang mga Duterte. Hindi naman pwedeng hindi sila kumibo. 'Di ba? Kikibo yan o lalong hahaba. 'Di ba? Kaya itong pagtanggal din ng mga security. Is mali din yun. Kasi parang pinakita nyo na doon sa mga nag-iisip sa inyo ng hindi maganda, parang pinakita nyo na tinatanggalan ng security si BP Sara, binabawasan, baka may gawing masama sa kanya. Hindi maiiwasang may mag-isip sa inyo ng ganon. Diba? Dapat kasi lahat ng kinikilos nyo, pinaplano nyo muna, parang pinag-uusapan nyo. Hindi nabibisto. Diba? Kasi nakatutok ang taong bayan sa mga nangyayari. Okay lang sana kung hindi sila nanonood ng TV o mga internet. Yung wala silang pakialam sa politika. Di ba? Pwede nyo gawin yung mga ganyan, hindi mahahalata. Ang dami yung mga alipores. Napakaraming vlogger, halos lahat ng media, pabor sa inyo. Kung bakit po pabor sa inyo yung mga media, ay hindi ko rin alam. Pero kitang-kita po natin, marami kayong vloggers, maraming media, ang daming organisasyon, halos lahat ng mga, bakit po ganun pa rin, bakit po yung napipisil ninyo na gusto nyong ipalit sa katungkulan, ay tila yata na pag-iiwanan pa rin sa mga survey. Tapos si BP Sara na gustong-gusto nyong, yung mga Duterte kasama si BP Sara na gustong-gusto ninyong i-down, nananatiling mataas. Hindi kaya itong mga ginagawa nyo sa mga Duterte, dapat mag-isip na kayo na parang lagi pa kayong nasa defensive, mahihina talaga. Magtaparan po tayo. Hirap na hirap po itong gobyerno na to para kasi ang feeling ng gobyerno nasa kampanya sila. Naghabol sila nung sa survey. Yung ginagawa kasi nila, nagba-backfire sa kanila. Hindi tumatama ng solid kay BP Sara. 'Di ba? Ang buong akala nila, pag ginawa nila yan, is mahihila na nila pababa, maniniwala ang tao. Problema, hindi naniniwala yung mga taong bayan Patuloy pa rin na maraming sumusuporta sa kanya Siyempre, hindi naman 100% ng taong bayan naniniwala sa kanya. Hindi naman 100% ng taong bayan kumakampi sa kanya. Talagang, meron pa rin talagang mga hindi. At hindi naman natin sila masisisi. May mga kanya-kanyang paniniwala yan. 'Di ba? Kung yung hinahabol ni BBM, papataas yung mga trust rating. Alam nyo, ulitin ko na naman, lagi ko pong inuulit to. Yung mga Duterte po, walang ka-effort na mag-create ng mga pag-uusapan sila. For good. Alam nyo yun? Hirap na hirap po yung gobyerno, namimigay ng ayuda, nagpapa-cancer, sinisiraan, walang humpay yung mga Duterte. Ang dami po nilang ginagamit para lang po mapataas yung kanilang rating, para lang po mapaganda yung papel nila sa tao. Pero minsan, nasosobrahan sila Alam niyo yun? Yung paninira, wala po yan Yung ayuda, ngayon natin nakita, Dapat, akala ko sanay na sila magbigay ng ayuda. Kasi yung paninira, 'di ba? Subok na yan Nung 2022 nga 'di ba? Hindi umubra yan. Yung ginawang paninira ng mga dilawan kay PBBM nung tumatakbo pa siyang presidente. 'Di ba? Katakot-takot na paninira ang ginagawa sa kanya. Hindi pa rin umubra, nanalo pa rin siya. Kung ngayon gagamitin na naman yung ganong taktika na paninira, is hindi pa rin talaga tatalab na yan. Kumbaga luma na yan Nung panahon ng telebisyon, siguro pwede pa. 'Di ba? Kasi syempre sa telebisyon ka lang nanonood. Yung mga bali-balita ron.
Kung sino lang yung gusto nilang ibalita at pabanguhin ang pangalan, yun lang ang binabalita nila. Pero ngayon, kalat-kalat na yung mga platform na pwedeng mapanood ang mga balita. Nalalaman nila kung sino yung taong pinaparatangan ng ganon, kung talaga bang ganon siya, 'di ba? Nagiging mapag-usisa na rin ng mga tao ngayon, hindi katulad dati. Pag panahon pala na kinakailangan nila magbigay ng ayuda, palpak pa rin, no? Wala pala talagang organisasyon. Okay, ang point ko lang, sayang yung lahat ng ginagawa ninyo sa mga ganitong, ngayon lang ako nakakita, nananahimik yung security. Walang, kung ako presidente ng Pilipinas, ano na naman ba ginawa ninyo? Di po ba? Matagal nang may security si BP Sara, nag-e-exist ang lahat, normal, bigla niyong bubulabugin. Hindi niyo ba naisip, kung sino man po nakaisip na tanggalan, kung si Marbil, dapat talagang ikaw ang umako ng lahat ng sisi na yan. Di po ba? Bakit mo kinakailangan na bulabugin? Pero sa tingin nyo mga katunay, desisyon ni Marbil talaga na tanggalan ng security si VP Sara, nabawasan? O may nag-utos sa kanya? Kasi di ba parang kung siya ang nagdesisyon yan, ay lakas diba? Pero syempre, paano niya naman magdidesisyonin yung ganon kung walang taong nagsasabi sa kanya? Ano kaya doon? Security detail. Hirap na hirap ka ngayong magpaliwanag kung bakit mo kinakailangan magbawas ng security sa Vice President. Hindi naman ganun kahirap na hirap. Kumbaga, what is 75 police? Sabi nga ni kung talagang kailangan mo ng 75, di kumuha ka lang ng tigi-tigi sa bawat presinto, hindi mararamdaman ng presinto, hindi mo kinakailangan tanggalan ng security detail yung isang mataas na tungkulin. Doon pumapalpak Gusto nyong sutilin yung mga Duterte, pero at the same time, hindi nyo mapangatwiranan sa tao yung panunutil ninyo. Tama yung sinasabi ni Sir Badong. Hindi na kailangan na bumawas pa kay VP Sara. Pumunta ka nga lang sa mga presinto, kumuha ka ng tagi-isang pulis dyan, makakabuo ka na ng kailangan mong pulis Diba? Common sense na lang. Masyado na kayo napapaghalata kasi. Totoo yan Yung sinasabi ni BP Sara, political yan. Pero mas matindi pa yung termino natin. Yan po ay political na panunutil. Hindi naman po, kumbaga, masasaktan niyo po ba yung mga Duterte dyan sa paraan na yan? O lalo lang silang makakahanap ng alam niyo yun? Pasensya na, Mr. President. Napakahina talaga ng mga sa totoo lang, kung meron pang mas mataas kay Marbil na nag-isip niyan, natanggalan si BP Sara, hindi nyo ba naiisip na bawat gawin ninyo sa pamilyang yan, ang balik sa tao niyan, mas matindi? Very popular yan. No? Very popular na Vice President. Ang tatay niyan, very popular na presidente. Hindi yata tumatatak sa isip ninyo na sila black propaganda proof, no? Hindi po sila tinatablan ng black propaganda. Parang ang tingin kasi nila sa mga Duterte is kayang-kaya nila na parang walang supporter, walang di ba? Parang simple lang, maliliit lang, na kaya nyong tipakin na lang basta-basta. Di ba? Kaya nga uulitin natin, Duterte po yan. Diba? Nanalong presidente yung tatay niyan. At popular sa tao yan. No? Ang mga Duterte. Kung babanggain nyo ng babanggain yan, diba? Ganyan ang mangyayari sa inyo. Kasi may sarili silang supporter, ang mga Duterte. Hindi lang supporter. Malaking supporter. Diba? Ang binabangga nyo kasi ganun Di ba? Wala naman kayong magagawa kung siya ang hinihiling ng taong bayan tumakbo ng bilang presidente. Kahit ayaw ni VP Sara. Sa tingin nyo ba sa ginagawa nyo ngayon, si VP Sara sasabihin niyang ayaw niyang tumakbo? Ay malamang, tatakbo yan. Dahil sa ginagawa nyo sa kanya. Kayo yung nagtutulak sa kanya. Bukod sa pagtulak ng taong bayan. Siyempre, tinutulak siya ng taong bayan dahil gusto ng taong bayan ng pagbabago. Gusto ng taong bayan na meron tayong leader na talagang matikas talaga. At may malasakit sa taong bayan. Di ba? Kayo yung nagpupush. Di ba? Kayong mga kumakalaban sa mga Duterte, kayo yung nagpupush na tumakbo sila sa mga ganong posisyon. Di ba? Kung kayo, is lalaban kayo ng pareha sa kanila,
mas maganda. At mas maganda, kung ano ang ginagawa ni VP Sara, edi tabunan nyo. Ang ibig ko sabihin tabunan nyo. Bakit hindi nyo higitan yung ginagawa niyang pagtulong sa kapwa niya? Bakit hindi nyo higitan yung ginagawa niyang paglilingkod sa taong bayan? Ganon yun eh. Diba? Ipakita nyo na tumutulong kayo. Ipakita nyo na kumikilos kayo, mahalaga sa inyo ang taong bayan, kaysa sa mga Duterte lang ang pinoproblema ninyo. Diba? Kasi kahit sabihan nyo ng magnanakaw yan, walang yaya, mamamatay tao yan, rapist, lahat ng iparatang nyo na dyan sa mga Duterte, baliwala pa rin. Diba? Baliwala. Dahil may mga taong naniniwala sa kanila. Ganon din naman sa administrasyon, may mga taong naniniwala din. 'Di ba? Parehong kilalang pangalan, Marcos Duterte. Parehong makilalang pangalan yan eh. Kaya pag nagsiraan kayo, depende na lang sa tao kung kanino maniniwala. Ang problema, 'di ba, may mga kanya-kanyang naniniwala diyan. At hindi lang konti, napakarami. 'Di ba? Kasi mapapagod lang kayo sa kakaganyan sa mga Duterte. Hanggat nandiyan sila, nakatayo sa harapan nyo, nakikita nyo, napapanood nyo sila, hindi nyo sila mababaon ng ganun-ganun na lang. Pwera na lang kung gagawa nyo ng masama, na wag naman sana. Diba? Hanggang ngayon ba hindi nyo makuha? Na yung popularidad ng mga Duterte, hindi lang po yan dahil sa propaganda. Ang kanilang popularity ay nag-ugat sa kanilang paglilingkod. Ang kanilang popularity ay nag-ugat doon sa naranasan ng tao kung paano sila magtrabaho. Ang popularity nila ay nagmula doon sa bumilib sa kanila yung mamamayang Pilipino. Hindi po, kung ang popularity niyan ay galing lang sa propaganda, halimbawa, kay Erap para sa mahirap, o kaya dating artista, sikat na sikat, madaling mawala yung ganong uri ng popularidad eh. Di ba? Totoo. Isang taon pa lang mahigit si Erap na napalayas na sa palasyo. Kasi yung popularidad niya, popularidad dahil siya ay artista. Popularidad dahil siya ay maganda yung kampanya, nagda-drive ng jeep, para sa mahirap. Pag ganun yung popularity mo, talagang pwedeng tapatan niya ng, mahilig sa pera. Wedding to. Wedding lang katapat ni Erap eh. Yun ang nagpaano sa kanya. Pero yung Duterte, hanggang ngayon ba hindi nyo pa rin maunawaan? 6 na taon na siniraan niya ng mga dilawan. Continuation ngayon, 2 taon nyo nang sinisiraan. Tuloy-tuloy pa rin yung mga dilawan na naninira. Black propaganda proof dahil nakabaliwala pa rin kahit anong ginagawang paninira, nandiyadyaan pa rin eh. Diba? Number 1 pa rin sa survey. Nangunguna pa rin eh. Diba? Hindi nyo mahila eh. Oh. Kasi ganyan lang yung ginagawa nyo eh. Walang nakikita yung tao na iba. Diba? Ang ibig ko sabihin, yun yung sinasabi ko kanina. Gumawa kayo ng ma-appreciate ng taong bayan, yung mas makakatulong sa kanila. Baka sakaling mapansin nila kayo. Kasi sa nangyayari ngayon, laging Duterte ang napapansin ng taong bayan, syempre, dahil sa ginagawa nyo sa kanila. Ang masama niyan, ganyan kayo ng ganyan sa mga Duterte, tiryada kayo ng tiryada, pero si Sara Duterte naman is hindi masyado kayong pinapansin. Tulong naman sa taong bayan. Ginagampanan yung trabaho niya. O edi, di ba? Para lang kayong eng-eng niyan. Popularidad ng mga Duterte, hindi po yan nila nakuha dahil sila ay artista. Hindi po nila nakuha dahil sila ay mga pogit magaganda. Given na yun na maganda si Sara at maganda si mga gwapo yung mga anak. Pero hindi po nila doon nakuha yung kasikatan ng mga Duterte. Sumikat sila dahil sa nakita ng tao kung paano sila maglingkod, hinahanap-hanap namin yung paglilingkod ng mga Duterte. Sa tingin nyo, pag siniraan nyo lang, katulad niyan, sikat na sikat, paano nyo na maisip na pag tinanggalan nyo sila ng security, binawasan nyo ng seguridad, wala lang sa mga tao, masasaktan nyo yung mga Duterte, manggigigil lang. Kumbaga, daig nyo pa yung mga benting, yung pagtatanggal ng security detail kay BP Sara, parang 10 maisog yung ginawa ninyo. Di ba nakakahiya, Mr. President? Ganun po, nagpo-project kayo, tignan nyo, nagpo-project kayo, napapaunlad ang Pilipinas. Tapos yung PNP chief, nagsasabi na kulang kami sa kulang ang aming
ang aming kapulisan, kaya kukunin na namin yung mga nagsisecure sa Vice President natin. Nagbibisto no? Para sa ano lang yan flood control. Kontrolado na yung baha. Wala na, hindi na tayo babahain. Ayun, binaha. Tapos ngayon naman, kinukulang na sa pulis. Ano ba yan? Parang lumalabas yung mga problema. Para idagdag. Total, hindi naman lang si Vice President ang tinanggalan namin. Tinanggalan din namin ang lahat. Imagine niyo, pinagmalaki nyo pa na tinanggalan nyo yung lahat ng mga security detail. Yung sinasabi ng Pangulo na umuunlad ng Pilipinas. Yeah. Bakit hindi po tayo makapag-provide ng sapat na PNP? Iyon. Hindi po ba katatapos nyo kasi kung umuunlad talaga yung bansa natin, talagang di ba? Makakapag-provide ka ng mga ganyan. Ibig sabihin, kinukulang, wala na. What's happened? Mr. President, ang ganda ng iniyabang nyo ron, sabi nyo, hindi dapat natin ipagmalaki yung ganda ng tinatakbo ng ekonomiya ng Pilipinas dahil mataas pa rin ang presyo. Tama naman, simpleng nagmamayabang kayo na maganda yung tinatakbo ng ekonomiya. Paano maniniwala na magandang ekonomiya? Kapos na kapos pala raw yung kapulisan natin, sabi ni Marbil. Sa NCR, dadalhin niya. Kasi hodang galing sa Mindanao ang karamihan dun sa mga pulis na tinanggal, i-assign niya sa NCR. Para lang saan? Para ipakita na makapangyarihan talaga kayo, Mr. President. Na lahat ng mga kukontra sa inyo ay kayang-kaya nyo sutilin. Yung ba gusto nyo ipakita sa mamamayan? Yun lang. Alam na po yan lahat. Ako po nahiya. Ito po panawagan ni... Kita nyo, ganun yung nagiging feedback, diba, sa administrasyon. Kasi hindi naman magkakaroon ng mga ganyang negative na komento sa administrasyon kung maayos naman ang ginagawa. Bakit hindi na lang kasi magtrabaho? 'Di ba? Kaso kahit gusto sabihin natin gustong magtrabaho ng presidente din, gusto niyang gampanan, hindi niya rin magagawa. Dahil yung mga alitap-tap talaga, yung mga amuyong ang malalakas diyan. 'Di ba? Kasi gusto namin maging presidente. Pagbaba mo, gusto namin maging presidente. I want to be a president. 'Di ba? Ganon ang nangyayari. Diba? Naaano sila kay VP Sara, naaaning sila. Hindi, wag natin tulungan ng taong bayan, sayang ang oras dyan. Kailangan gawin natin lahat ngayon habang maaga pa. Kailangan hindi makatakbo yung Sara Duterte na yan sa 2028. Ganon. Parang ganon. Ay. Ni Senator Bato. Kung hindi pa manliit ang presidente nito, ewan ko na lang. Ito po ang sabi ni Senator Bato at saka ni Senator Robin Padilla. Hinggil po dyan sa kakapusan ng pulis. Kakaya, pinagmamalaki. 20 million paglamon. 20 million paglamon para sa SONA. Ito po ang sabi ni Senator Bato. Attention, former PNP, AFP personnel who are good at unarmed combat and volunteering to provide security and protection to BP Inday Sara Duterte. Please sound off, bayanihan lang, walang sweldo. Alam po ninyo, pag ito po natupad, no? Pag ito po, sino po ang nakakahiya? General Marbil. Sino kaya nakakahiya? Bayanihan lang, walang sweldo. Halimbawa, may sinabi si BP Sara, paalala lang uli natin kay General Romel Marbil. Asahan mo ang sulat sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin. Asahan mo raw ang sulat sa pagbabalik sa 45. Ang pagkaunawa ko rito, ibabalik niya yung 45 na binigay mo. Tatanggihan niya na ng tuluyan. Di ba nakakahiya? Tapos ang magiging security niya, mga volunteer retired AFP and PNP personnel. Di ba nakakahiya, Mr. President? Kita mo, nanawagan sila ng ganun, no? Kung sino yung gustong mag-volunteer. Ayan, ha? Yan, yung mga gustong mag-volunteer kay VP Sara. Ako, kaso, mahina na tuhod ko sa ganyan. Tsaka mahina dibdib natin. Hindi ba? Wala po talaga kayong magagawa. No? Mr. President, wala talaga kayong magagawa. Yung pangalawa sa pinakamataas na tungkulin na dating yung ka-unit team. Ang magiging volunteer na lang yung mga retired. Mas malapit kay Robin. Ito po ang panawagan ni Senator Robin Hood. Kapit po kayo, baka mahulog kayo dyan. Sabi po ni Senator Robin Hood, nananawagan naman po ako sa lahat ng mga dating rebelde na mayroon ng mga tamang papeles ng pagsuko at amnestiya. Kayong may kaalaman sa penkak silat, kali, eskrima at handang sumailalim sa pagsasanay, pagsusuri, clearances at approval ng opisina ng Pangalawang Pangulo. Isang karangalan para sa mga nagbabalik loob ang makapagsilbi ng voluntaryo. Nako, yung mga dating rebelde.
Nako Iba ang panawagan ni Senator Robin. Mas matindi yun. Ang Pangulo Inday Sara Duterte. Nakakahiya po, Mr. President, hindi na aasa. Pag ito natuloy, hindi na aasa ang Vice President sa proteksyon ng gobyerno. Takin mo, mga volunteer na lang. Magbubuo na siya ng mga Grabe. ganyan. Di ba? Na hindi Ay na ba hindi kayo nagagaling sa mahihiya gobyerno. niyan? Puro drama. Utot mo. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay News PH at syempre yung boses na yun na nagbula kay Sir Badong Aratales. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.